So hello mga kadiputa, animal ka ba? So ayan no, so aware naman siguro ang lahat no na nagpapalawan ako dahil napaka-trending natin doon. Pero before kami nakarating doon, nagka-problema pa kami no kasi matagal na pala i-refund ang ticket ko ng Philippine Airlines, hindi ko lang na-check. So ang ending, wala pala kami pangalan sa Philippine Airlines. So ang ginawa namin, nagpa-on the spot booking kami sa Cebu Pacific. So ang ending, napunta pala namin na ticket, 40,000 na. Yun di puta, tanga-tanga gining Philippine Airlines ba? Hindi ako sila nag-inform, nag-refund na pala nila ticket ko man. So habang nasa airport kami, hintay kami ng aeroplano, ang yun di puta na babae na ito. Ginawa niya ko yan ng model sa national ID. Yun di puta, alam niyo yung bakasyon ko, mga national ID sa naniiya. Di model niya ko duhang sa bakasyon na ito, kasama ko palang ate ko. Ba, grabe, ate para niya o daw bagangan nga puti o. Grabe naman na glasses yan. At syempre, kasama ko din ang assistant ko, yung diputan niya. Ang laki-laki ng gasto ko sa hospital niya. Ngayon, papalawan na naman siya ba? Swerte ang diputan niya. Duhanga. At saka guys, napakaswerte ko dahil ilang beses na ako sumakay sa aeroplano. First time ko talaga nakita ng literal talaga na sea of clouds, guys. Grabe. Sobrang ganda talaga ng clouds as in. Tapos habang nagabiyahe kami, guys, na-shock talaga ako kung bakit may ganito. First time ko din siya nakita. Kaya pala, that day din pala sa paglipad namin, pumutok ang kanlaon, guys. As in, ganyan palang itsura niya nakamangha, di ba? Oh, hindi ka mo makarelate kaya wala pa man ka mo naka-airplane. So after 7 hours na biyahe, guys, connecting flight, dumating lang kami finally sa Puerto Princesa, Palawan. So ang dami-dami na mga airport na dinaanan, no? Before kami nakarating sa Puerto Princesa, o hindi ko lang i-vlog kaya wala man pulos ng mga airport to. So finally, guys, sa El Nido na kami. Sa accommodation pa lang namin, guys, matatanaw mo talaga, grabe, naglalakihang mga bato talaga, guys, sa El Nido. So first day pala na plano na kami ng ate ko nung napuntahan namin ang 5 kasikat na mga island nila dito sa El Nido. At habang naghintay kami ng boat namin napunta sa mga island, ang mga kasamahan namin ng mga Amerikana, nagapanti lang sila, guys. Tapos makita mo yung mga puwet nila, o diba? Ang puti-puti ng mga igot-igot nila ba? Yuniputa ni sila ba? Pero ang yuniputa na El Nido, before ka makarating doon sa bangka nila, ikaw ang kailangang lumapit doon sa bangka, guys. Kailangan mo talaga languyin yung tubig. Yuniputa, mantanay. O tingnan mo yung tsura namin, no? Tinatanong ko nilang sarili ko kung pumunta ba ako ng El Nido para mag-island hopping or mag-practice paano mag-evacuate. Yun po, tanga experience. So, ang pinakauna na island na pinunta, excuse me. So, ang pinakauna na island na pinuntahan namin, guys, ang tinatawag dito na Helicopter Island. O tinawag nila ito na helicopter kasi daw ang form ng island ay parang helicopter. O nakita nyo yan? O diba? Daw helicopter. Helicopter nga tag 5. Charot. Ang problema ko lang dito, guys, dahil pahirapan talaga ang pagpunta sa island, kailangan mong lumangoy. O ako yan naka-life jacket, ha? Hindi ako yan nakapanty, ha? Bataya. Nasa likod ako na nakapanty, guys. Yun po, taka mo mga mata ninyo. Hoy, mahalin nila. So ayan, nagagandahan na sila. Pero ako doon sa likod, guys, so nag-struggle pa ako. Nakakahiya man ito. Pero guys, grabe, ka-worth it. Grabe talaga, guys, ang experience sa unang island pa lang, guys. Napakaganda na talaga ng island. Tapos ay hindi ko maintindihan, guys. Grabe talaga. Oh, kita nyo. Nakakahiya talaga na experience yun, guys. Ba? Nanibago ako, guys, kasi dito sa island ito, napakalaki. Ang lalaki ng mga alon nila dito. Pero in fairness, guys, sa first island pa lang, guys, ang tinatawag nila na helicopter, grabe. Sobrang linis talaga ng island na ito. Ang tubig, guys, grabe. Hindi mo talaga ma-compare sa iba na napuntahan ko. Sobrang linis talaga. Tapos alam mo, guys, yung island nila na first na napuntahan namin, wala ka talaga may makita na kahit na isa ng mga basura. Grabe ka stricto ang Palawan pagdating sa basura, promise. Ang problema na dito sa first island, guys, sobrang lakas talaga ng alon dito. Malinis kung malinis, pero grabe, guys. O, tingnan nyo, pa smile. Ako yan, guys, ha? Nasa kilid na ako ng dagat, pero tingnan nyo. Yun di puta, ang lakas talaga. So, after namin sa first island, dumiretso na kami sa second island, no? O, ayan, first island, pa napagod na ako. Yun di puta. Pero mas mga yun di puta, itong mga babae dumadaan sa harapan ko, grabe ka kinis, oh. Mga tanga, ho. Sa next naman na island na pinuntahan namin, guys, hindi mo na kailangan lumangoy dito kasi napakalalim. Kailangan mo na sa tinatawag nila na kayaking, yung maliit na bangka-bangka nila. So ayan, nagkayak kami kasama ng ate ko at saka assistant ko at syempre nag-request na lang din kami para mag-drive sa amin kayak, no? Kasi nga, kahit tatlo kami, kahit ni isa sa amin, wala may marunong dito mag-paddle-paddle.
Ano man ito man? So para sa kalaman ng lahat, ang next island na pinuntahan namin, ang tinatawag nila dito na Kadlaw Island. Kadlaw Island, hango ito sa Ilonggo term na ibig sabihin ay tawa. Dito naman sa Kadlaw Island, guys, grabe, napakaganda din naman talaga ng island na ito. Tapos, dito sa Kadlaw Island, guys, iba naman ang atake dito. Yung kanina, kung ligo naman doon, dito naman, guys, kayaking. Tapos pwede ka din maligo dito, pero grabe, guys, napakaganda talaga ng formation ng mga bato, ng tubig. Sobrang daming tao dito. Tapos sa island na ito, guys, hindi lang tubig ang nagpapaganda dito, kundi yung formation ng mga bato. Sobrang dami, pero kakaiba talaga ang formation ng mga stone nila dito, guys. Tapos dito, guys, kailangan mo mamangka dito papunta dyan sa blue na tubig na kung saan yan ang malalim na part na pwede mong liguan. Napaka-presko as in. Sobrang lamig liguan. So